kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Oo. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Sigurado ka ba na baka man yung ipalit dyan mas maraming tinik. Plano ata ako yata. Saka parang parang wala sa hulog yung ganun eh. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Alam nyo mga kababayan, kahit tayo dito sa PH Update, hindi sang-ayon na tanggalin sa mga press con sa Malacanang itong si Ma'am Eden Santos. Kasi siya yung kaisa-isang reporter na mayroong sense ang mga tanong pagka nagpe-press con itong si Claire Castro. Alam naman ho natin ang dahilan kung bakit gustong tanggalin yang si Ma'am Eden Santos. Dahil yan, natutumbok niya yung mga punto nitong si Claire Castro. Ika nga, hindi ho masagot na maayos ni Claire Castro yung mga katanungan nitong si Ma'am Eden Santos. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Hayun na nga. 914,000 subscriber na ho tayo. Kaso ang problema, marami pa rin ho hindi mga nakasubscribe sa mga nanonood sa atin. Kaya naman kung naligaw lang ho kayo dito, kung naghahanap po kayo ng channel na talaga namang mayat maya merong update, dito ho kayo sa PH Update. Ayun na nga dito sa video na to, pag-usapan ho natin itong si Senator Risa Hontiveros. Ayaw ho talaga niyang tigilan yung naging issue niya dito kay alias Rene. Mantakin nyo sa lahat na lang ho ng pagtitipo na daluhan niya, lagi niya hong kinakaladkad ang issue. Akala ho siguro niya, napapaliwanag niya ang kanyang sarili. Hindi ho niya alam, mas lalo lang ho siyang napapaya sa ating mga kababayan. Hindi ho natin alam, graduation ho ata ang pinuntahan niya na to. Ngayon, pati ho dito sa graduation na to, kinaladkad ho niya yung issue nitong si alias Rene. Pakinggan ho natin itong mga kababayan. Nationalian integrity and truth-telling for nation building. Napakaganda. And it couldn't have come at a better time. Indeed, we cannot even begin to build something lasting for our nation if we, Filipinos, don't start with the basic values of integrity, truth, and honor. How else can we properly solve the most pressing issues of our country when we cannot even agree on a baseline of facts? How can we ensure that we have a government that can serve the public when lies, propaganda, and disinformation are constantly, routinely used as weapons against transparency and accountability? Ang nakakalungkot ay palala ng palala ang mga pagpapakalat ng kasinungalingan para sa proteksyon ng iilan. From social media platforms and networks to emerging technologies like AI, the rapid rise of technological innovations has been exploited and abused by many. But my dear graduates, it doesn't have to be this way. Here's the good news. Kayo ang pag-asa natin. Kayo ang native speakers ng digital age. Kayong mga kabataan who know how to fact-check, who know how to call things out, who understand the language of the internet. Kayo ang talagang inaasahan na makatulong sa paglaban sa mga kasinungalingan. You, young people, are our biggest, most powerful antidotes to the ang problema dito, Senator Risa Hontiveros, ganyan ang sinasabi mo, tapos ang daming aligasyon sa'yo na di umano, nambabayad ka ng mga witness para magsinungaling. Pagka nagsinungaling, ibig sabihin, fake news ho yun. O wag nyo kaming lecturean pagdating sa mga peking balita para sa mga disinformation. Kasi hanggat hindi nyo ho nakaklaro yung issue na yan na ibinabato sa inyo, sa tingin ho natin wala ho kayo sa lugar para turuan
ay ang mga kabataan na yan kung ano ang obligasyon nila sa mga susunod na panahon pagdating sa disinformation o kung ano paman. Sagutin nyo ho muna, labasan nyo ho muna kami ng ebidensya doon sa mga ibinabato sa inyong mga akusasyon. Ayun na nga mga kababayan, dito na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Yan na nga ba sinasabi natin? Nakaabot na ho dito kay Senator Marcoleta yung gustong mangyari nitong si Claire Castro. Bottom line dito, nasusupalpal ho itong si Claire Castro sa mga tanong nitong si Ma'am Eden Santos. Kasi pagka ginagawan ho natin ng reaction video yung ano na yan, yung Malacanang press cartel, puro hong paghimod sa tumbong ng administrasyon ang tanong ng PTV, ABS, GMA. Wala pa ho tayong nakitang nagtanong kagaya ng mga tanong nitong si Ma'am Eden Santos. Kaya tayo dito sa PH Update, ano ho natin yan, idolo ho natin yung si Ma'am Eden Santos. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta kaugnay dyan sa issue na yan. Game! Jet, tumalakay na lang muna kahit makikinig kami. Sayang ang oras kapag nakisali pa kami dyan. Ano, ha? Ay, nako. Isa pa. Kasi ho, teka lang, nabalita kasi sa online news at mga aywan ko, wala pa naman sa pahayagan. Ano, ha? Ito pong sulat ng Presidential Communications Office. Lumabas na sa pahayagan. Meron na ba sa pahayagan? Ayun. No? At totoo, ayun sana natin talakayin ito, Sen. Kasi ang pagkakaintindi natin, dapat ito po internal sa pagitan po ng Net25 at saka ng Presidential Communications Office. Sumulat po kasi sila sa atin hong Chief of Reporters na hinihiling na ang ating reporter sa Malacanang na si Ate Eden Santos Suarez, Yan. Eden Suarez Santos, ay mailipat daw po ng ibang bit assignment, Sen. Bakit daw? Sapagkat si Eden daw po ay meron yatang di umano ay mga paglabag sa protocol sapagkat nais niya yatang mag-ambush interview kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. Kaya yun po ang ginamit nilang ground para sumulat daw po sa ating himpilan, Sen. Teka muna, yung Hindi totoo yan, kabalbalan ho yan. Anong ambush interview? Doon sa huling tanong nitong si Ma'am Eden Santos, tinanong niya nasaan yung mga yung mga barangay cleared sa illegal drugs, di nakasagot. Yung mga tinayong mga mga pasilidad para makapagbagong buhay yung mga lulong sa ipinagbabawal na droga. 664 daw Wala rin hong nasagot. Bottom line dito, tinikho sa lalamunan nitong si Claire Castro, etong si Ma'am Eden Santos. Kaya gusto ho nilang tanggalin dyan sa Malacanang press cartel. yung protocol na yun ay dumaan sa public hearing. Wala na po pa. Lahat ba ng mga pwedeng makisama sa isang kalipunan na reporter at kung saan sila dapat maistasyon, alam nila ipinaliwanag yung protocol na yun. Alam nila lahat. Parang at pumayag lahat. Actually, wala namang dito tanong. Dito'y parang mensahe na pinadadala sa lahat ng mga himpilan ng radyo, telebisyon at mga reporters na nagko-cover ng Malacanang, Sen. So, bakit naman, baka naman lumalabag na kayo sa press freedom pag ganyan. May ganun ba? Kung minsan kasi, may kinakailangang itanong talaga at hindi mo naman talaga mapipili yung oras. Lalo na yung pagkakataon, doon mo lang nakita halimbawa yung taong gusto mong tanungin. At talagang gusto mo namang itanong yun sapagkat bahagi ng tungkulin mo. Hinahabol mo talaga yung may mga ano yung reporter may mga oras, may mga deadlines. At siguro isa sa kanyang assignment ay kailangan nating magkaroon ng ganitong reaction mula sa taong ito at ang deadline niya yun ang panahon na nakita niya. Paano mo ipagbabawal yun? Parang may nilabas silang videos kung hindi ako nagkakama. Ito atang event sa Tarlac, tama ba, Nelson? Na parang may papakita ba natin? Alam ko nilabas din nila Sa mga na sinasabi mo, merong protocol na bawal ang ambush interview sa ating Pangulo. May ganun po na pakiusap sila na kung maaari, wala tayong ambush interview, maliban lang
Nabibisto ho ang pagiging mahinang klase nitong presidente na to eh. Mantakin nyo, ambush interview ayaw niya. Bakit? Kasi nga ho, bangag siya. Kasi nga, pagka tinanong siya, hindi siya preparado, hindi siya binriefing ng mga nakapaligid sa kanya, wala ho siyang masasagot kasi puro pulbus ang laman ng utak niya. Eh, kayo naman, meron ho tayong papanooring video mamaya na kung saan makikita nyo ho, yung tanong noong bata, yung naging sagot nitong si Marcos Jr., napakalayo ho mga kababayan. Mamaya ho, pag-uusapan ho natin yan. Pagkatapos ho ng mga punto de vista nitong si Senator Rodante Marcoleta, yun ho ang problema kay Marcos Jr. Pagka yung mga ambush interview, pagka Q&A ngayon, yung mga magtatanong, hindi na briefing ng mga tauhan nitong si Marcos Jr. Talaga hong magkakanda loko-loko yung press briefing na yan pag nagkataon. Gustuhin ng Pangulo na Yun naman pala eh. mag-ipa-interview Bakit? Ayaw ba ng Pangulo na ma-interview siya? O sila lang ang gumagawa ng paraan? Oho. Baka naman ang Pangulo nakahanda namang magpa-interview. Sila lang. Yun nga yung sinasabi ko, yung protocol ba na yan pinag-aralan at yan ba'y sinang-ayunan ng lahat ng mga reporters na may kinalaman dyan? Parang yun ata sa kanila, request yun, Sen eh. Parang protocol, Hindi, request basically. unang-una ako, personal. Opo. Kung hihilingin nila si Eden Suarez Santos ay ilipat at alisin doon, paano natin gagawin yun? Si Eden pa naman ang pinakamatinik nating reporter. Yun na nga po. Oh, yeah. Nagsabi na mismo itong si Senator Rodante Marcoleta. Siguro, itong si Senator Marcoleta, pinapanood niya itong si Ma'am Eden Santos pagka merong press briefing dyan sa Malacanang. At nakita niya, siya lang ang kaisa-isang reporter na merong sense pagka nagtatanong dito kay Claire Castro. Ngayon, pagdating naman doon sa hinahabol-habol niya itong si Marcos Jr., wala akong problema yon. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkakandalaglagan na lang sa kanal yung mga nag-i-interview sa kanya pero wala namang problema. Walang protocol. Sige, tanongin nyo ako. Kahit ano itanong nyo, gusto nyo, ligawan ko pa kayo. Ganon katindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Lalo na pagka merong maganda, no? Kung magpapa-charming yan. No? Sige, dito tayo. Interviewin nyo ako. Ganon si Tatay Digong. Paano ko isa-substitute yan? Saan ako hahanap pa? Oho. Napakahirap namang kumuha ng reporter. Alam mo naman ang reporter natin, taon na ang kanilang training dito. Hindi At saka yung confidence level nitong si Senator Rodante Marcoleta dito kay Ma'am Eden Santos mataas. Ibig sabihin talagang bilib ho siya sa tapang at galing. Talas ng pag-iisip nitong si Ma'am Eden Santos, itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi naman ho natin pwedeng pasinungalingan yan. Nakita ho ng ating mga kababayan niya kung gaano katalas itong si Ma'am Eden Santos pagdating sa tanungan. Hindi naman ganun kadali na basta ka na lang maglipat. Yes. Tsaka hindi ganun naman ang patakaran. Bakit naman ako? Kauna-una ang pagkakataong pumunta lang ako sa Senado para lang makita ko yung espasyong binigay sa akin yung opisina para sa ninyo. aking opisina. Opo. Dalawang bagay kasi ang ipinunta ko ron. Meron yung orientation dun sa Finance and Administration. Opo. Ipinakiusap nila sa araw na yon, magkita lang kami noon at saka yung staff na pangunahing staff na nilinya nila, magkausap-usap kami at saka makita ko na yung aking opisina. Opo. Yun lamang, wala naman akong ipinuntang ibang bagay doon. Pinipilit akong, hinahabol ako ng isang reporter. Oo nga ho. Talagang hinahabol ako. Sabi ko, sandali lang, sabi ko, aakyat kami, pupunta kami doon sa fifth floor kasi gusto kong makita lang yung space. Opo. Pwede po ba akong pumanhik din? Maghintay ka na lang dito, sabi ko. Alam niya siguro na magkakahiwa-hiwalay na kami. Tinanong pa rin niya ako. So talagang mapilit. Wala. Opo. Ayaw ko talagang magpa-interview. Tsaka na lang sabi ko kasi pupunta lang, nagmamadali kami. Pero pinilit niya. Oho. Ano po bang masasabi ni tungkol pa rin sa impeachment? Opo. Alam mo yung sinagot ko? Dahil nga nagmamadali ako, tsaka hindi naman ako talaga sasagot sa kanya. Ibigay mo na lang yan sa mga marurunong, sabi ko. Opo. Akalain mo, in-upload niya sa social Inquirer media. naman yan. Opo. Inquirer. Opo. Kung salbahiyo talaga yung inquirer na yan. Kahit si dating Pangulong Rodrigo Duterte, binabanatan yung inquirer na yan dahil una sa lahat, bias, tinklawan, dilawan, tapos kung ano-ano yung pinagbabalita na dapat eksakto yan sa naratibo nung mga
kaibigan ng kanilang mga amo. Yun ang problema doon, Sen. Di ba? Yun ang problema sa mga network na yan. Pagdating sa ABS, si GMA, yung network walang problema eh. Wala tayong problema sa network eh. Ang problema, yung kaibigan ng mga boss nila dyan sa network. Kunyari, kaibigan nila yung si secretary ganito. Kaibigan nila itong presidenteng ganito. Di ba? Oh, lahat ng naratibo, lahat ng pabor, magpapapogi ang mga yan, magpapaganda yung mga yan para lamang mapansin sila noong mga kaibigan nila. Ganun ho galawan ngayon dito sa administrasyon na to. Di ba? Kailangan magpapogi ka, magpabango ka kay Marcos Jr. Tingnan niyo yung mga network na walang ginawa kundi bumatikos dito sa administrasyon ni Bangag noong panahon ng kampanya. Lahat ho sila ngayon nagtutulong-tulong kung paano protektahan itong Bangag na administration na to. Yan ho ang nangyayari dito ngayong mga panahon na to. Diba? Kaya para dito kay Senator Rodante Marcoleta, masanay na ho kayo. Dahil araw-araw na ho kayo niyan sa Senado, ang gagawin ho ng ating mga kababayan o mga reporter diyan sa Senado, wala ho silang gagawin diyan kung di abangan kayo at i-bait kayo doon sa mga tanong na kung saan ay makukote nila kayo at mababanatan nila kayo sa mga network at pahayagan nila. Yun. O ngayon nata, 1 milyon na yung views. Yun lang mga Yun lang sinabi ko. maikli sinabi ninyo. Ngayon, ibig ko sabihin, kaya nga ayaw ko magpa-interview sa kanila eh. Opo. Nagagamit lang nila para lumaki yung views nila. Ang aking ipinangako sa sarili ko, Oy, sino yung mga gumagamit kay Senator Rodante Marcoleta? Huwag niyong gamitin si Sen Marcoleta. Pakiusap lang. Kung hindi rin naman kayo sincero na suportado siya, for the views lang kayo para lang, di ba? Para lang, ika nga, lumaki yung mga following nyo, kayong mga network kayo, kayong mga pahayagan kayo, mahiya-hiya naman kayo. Unfair naman sa amin mga taga-suporta ni Sen Marcoleta. Mantakin nyo, isang interview lang ni Sen Marcoleta, 1 million yung views. Pambihira talaga, oo. pupunta lang ako doon sa network na nire-respeto ko. Oho. Yeah. Yung network, nakasali ako doon. Opo. At doon, gusto nila akong pakinggan, makinig sila sa network. Oho. Oh. Pero may kinalaman sa ambus. Opo, ambus interview. Bakit doon hindi binabawal? Tilang hinabol niya ako eh. Opo. May state Sen, mag-set tayo ng protocol. Mag-set tayo ng protocol. Bawal interviewin si Senator Rodante Marcoleta diyan sa Senate. Otherwise, matatanggal kayo bilang reporter diyan sa Senate. po ang dito, mga opisyal ng Malacanang Press Corps. Ayan yan sabi. Nagpadala sila ng liham sa PCO, Presidential Communications Office, Okay. upang ipahayag na tinututulan nila yung request na pagpapalit sa reporter. Member kasi, di ba, ng Malacanang Press Corps. Member ng Malacanang Press Ang sabi nila Malacanang Press Corps National Tulugan, pribadong grupo yan. Oo. Ito yung mga reporter na nagko-cover sa Malacanang. Ibig sabihin, pinroteksyonan ng Malacanang. Yes. Malacanang Press Corps. Hindi maganda. Tinututulan nila na dahil lang sa protocol breach ay ililipat mo ang isang reporter. Oo. Batay sa kanila ay hindi po pwede na ang isang protocol ay maging dahilan para hindi magampanan ng isang reporter yung kanyang tungkulin, lalo na kung ito ay kaugnay na ng Yun na nga sinasabi ko. yun. Pagkakataon niya na yun eh. Kaya ako, sinasabi ko ngayon, ako personal lang naman din, ano? Hindi ko na kayo sinasangkot at ang ating programa. Opo. Ako personal ko lang. Opo. Pinakamagaling nating reporter eh. Naku. Saan nakuha hanap ng ipapalit sa kanya ng ganun kadali? Ganun Ibig sabihin, ibang kalibre ho talaga itong si Ma'am Eden Santos. Mahusay naman ho talaga. In fairness ha. In fairness, mahusay ho yung ali. Hindi ho siya tunog bayaran kagaya ng mga taga-PTV, Radyo Pilipinas. Mga walang kwenta ho yung reporter nila. Kulang na lang sila tumayo doon sa podium at sagutin nila yung mga tanong nila sa sarili nila. Ganun ho mga kababayan. Halatang, yan, Radyo Pilipinas, PTV, News 5, ABS-CBN, pare-parehas yan. Mga aso lahat ni Marcos Jr. yan. Hindi naman ho tayo siguro masisi dito sa PH Update kung ganyan ang pananaw natin sa mga individual na yan. Dahil yun noong ating naririnig sa pagtatanong nila dito kay Claire Castro. Yan ang ating nakikita sa mga ipinopost nila sa kanilang mga social media accounts. Yung naratibo, talagang ang dating parang silang nagtatrabaho sa Malacanang eh. Ang dating parang tagapagsalita sila nitong si Marcos Jr. at nitong si Martin Romualdez. Ganun ang nangyayari. Kahit anong issue pag-usapan natin dito. Issue nitong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Issue nitong
ang tawag dito, issue nitong impeachment, lahat po yan. Yang mga network na nabanggit natin na yan, maliban dyan sa mga SMNI at saka dyan sa Net25, wala na ho tayong makitang network na kung saan yung interest talaga ng sambayanan ang kanilang pinaprioridad. Ang priority lang ho ng mga yon kung sino yung mga kaibigan ng kanilang mga amo. Yun lang ho Masasabi ko talaga. dyan. Ayan. Oh. Si Eli Saludar nga, 17 years na nag-cover ng Malacanang. Ano ha? Mawalang galang na sa ibang reporter natin. Ayan, Oo. ang sabi niya, meron talaga mga ganyan protocol, pero wala nakakapigil sa isang reporter. Ano, tanong siya, Mr. President, ano masasabi sa ganun? Minsan daw, may mga pagkakataon na ang Pangulo, kahit walang schedule na interview, sumasagot. Lumalapit sa mga reporter. Panahon ni FBR, panahon ni ERAP, panahon ni GMA, walang nakaschedule. Yun po ang ano ha. Pero hindi daw po nagiging malaking issue sa kanila yon. Sapagkat sa Pangulo, ay okay naman pala yung ganun. Okay naman pala. Tsaka para bang akala mo binabantay nila pa. Baka mamaya ayaw pa nga ng Pangulo yung ginagawa nilang gano'n. Ayun na nga po. Meron bang kasiguruhan na ang Pangulo sinabi sa kanila, ayaw ko ng ambush interview. Ambush interview. O kayo lang ang gumagawa niya para magpasikat kayo. Nako. Na akala mo, pinoprotection yun pa. Ba't mo hindi niya kailangan ng protection, magtatanong lang naman. Ayun na nga po. Tsaka depende naman sa Pangulo kung ayaw samagot di ba? Kung sasabi ng Pangulo ayaw, hindi naman niya papansinin Nagkakalokohan nga dyan minsan, di ba Nelson? Minsan tayo mga reporter, pero hindi naman to sa Malacanang. Hindi ka pinansin, in-snub ka, Biruan na lang natin yun Pero ibig sabihin, depende pa rin sa Kaya tao. naniniwala ako talagang magaling si ganon. Eden Santos Suarez. Oho. Pinangingilagan siguro. Oo, mukhang ganun nga. Mukhang ganun nga. Maraming Sen, sabihin ko sa inyo, maraming yung mga taga Malacanang maramdaman lang nila yung presensya nitong si Ma'am Eden Santos talaga namang sila talagang yung presensya niya kinikilabutan sila. Maging yan si Claire Castro, 'di ba? Kita niyo naman mga kababayan, kaisa-isa. Yun lang lagi kong napapansin dito sa alin na to. Siya ang reporter na hindi natatakot na itanong yung mga bagay-bagay na kung saan makakapagbigay linaw sa mga polisiya ng administrasyon. Siya lang maliban sa kanya wala na kaya kung sakaling mapalitan man siya ipalit yung mas magaling sa kanya. Yung talagang mas maanghang magtanong. Yung tipong magsisisi kung sino man ang nakaisip ng ideya na yan, napalitan siya, sana hindi na lang natin pinalitan yang si Eden Santos. Sana mga kababayan, kung sino mang ipalit dito kay Ma'am Eden, mas galingan niya, mas talagang balagbagin niya itong si Claire Castro. Yung sitwasyon sa Well, yun naman ang sabi nung iba, mukhang baka daw nagiging tinik ata sa mga nandiyan sa Malacanang ang Ate Eden. Pero anyway, ang ating lang Talagang punto... magiging tinik, dahil matinik. Bayaan mo na yan, ang point lang natin dito, Sen, ang atin pong tanong dito, ang atin pong gusto iparating sa kanila, ang akala kasi natin, internal ito, sa pagitan po ng PCO at saka ng net, ng news. Pero ang problema, nilabas kasi nila sa news Yun ang mali nila. Yun, kaya Sila ang wala sa protocol. Oo. Ayun. Di ba? Yun. Yun po ang naging nangyari doon. Kasi dapat pala sa pagitan lamang ng Malacanang at Net25 yan. Kung magkakaroon ng request na palitan nyo to kasi medyo nagkaroon ng protocol breach, di ba? Palitan niyo si Eden Santos. Ang ginawa nila, ilinabas nila yung request ng Malacanang diyan sa Net25. Yun ang kamalian nila. kung hindi naman po nila nilabas sa mga news po ito, hindi naman sana natin i-discuss. Kasi nga, alam natin, internal sa pagitan po ng Malacanang na PCO at saka ng Net25 News ang usaping ito. Sa akin naman, yung ganito mga usapin, hindi to kailanman magiging internal Yun na nga. Dahil may kasangkot ding press corps Well. puro reporter. Mapipigilan mo ba lahat niya na... Hindi, diba? ang point lang ata doon, hindi naman ata nila pinaalam din sa press corps, Malacanang press corps, na sumulat sila sa Net25. Malalaman at malalaman yun. Well, Jen. yun na Kaya nga nga po. sila naging reporter. Diba? Yan, Nandyan na yan. Oho. Ang problema yan, Jen, halimbawa, pinalitan mo, di ba? Oo. Sigurado ka ba na baka man yung
ipalit dyan mas maraming tinik. Ay, plano ata ako yata. At saka parang parang wala sa hulog yung ganun eh. Aha. Bakit? Ba't ka namimili, di ba? Ano bang problema? Yun na nga po. Di ba? Aha. Kapag pinadala natin ang isang reporter natin, yun, andun ang tiwala natin. Aha. Bakit kayo ang magsasabi na palitan namin? Ayan. Di ba? Parang sinasabi nila Net 25 ganito ganyan yan, di ba? Kasi taga Net 25 yan si Ma'am Eden Santos eh. Yung kulang na lang siguro kung pwede lang tanggalan ng accreditation, tatanggalan na yan eh, di ba? Kaso hindi pwedeng gawin yon. Di ba? Kung pwede lang tanggalan ng accreditation diyan sa Malacanang yung Net 25, tinanggalan na yan sa tingin ko. Dahil doon sa katinikan nitong si Ma'am Eden Santos, malamang matagal nang wala yan kaso hindi nila magawa yun. Kami, dapat yung nagpadala, yun ang merong discretion na palitan kung saan na siya gustong ilagay. Yeah. Hindi kayo ang magpapalit. Totoo. Kahit suggestion lang, parang hindi tama. Hindi pa rin tama. Tama po. Anyway, binabati lang natin pala ang kasani Korea Ayun. at ang ate Sino Rochelle. Taga ano po ito? Amerika. Oo. Opo. Ayun na nga, sa susunod na video na ho natin pag-usapan yung pagiging lutang na naman itong si Marcos Jr. Mas masaol pa ho siya dito kay Lenny Robredo. Sa susunod na video, pag-usapan ho natin yan. As always, maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Mag-ingat ho kayong lahat, Ma'am Eden Santos. Maraming nagmamahal sa'yo. Kaya sigurado ko, majority pa naman dito sa mga manonood natin dito sa PH Update. Puro tito puro tito at lolo. Maraming nagmamahal dyan kay Ma'am Eden Santos. Mag-ingat ho kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas.